You need more than a worldly power, not just to survive, but to thrive. You need more than education. You need more than connections. You need more than morality to make it good in this world. You need God on your side. You need Jesus on your side. And let me say this to you also. You need to be on the side of God. You need to be on the side of Jesus, because only Jesus can keep us safe. We are living in a world of brokenness and hostility. Yun nga ang sabi ko sa inyo. Dapat kung may mga tao na gayon na lamang ang pagpapahalaga sa pag-iingat ng Diyos, dapat kayong mga taga-Bicol. Dapat kung merong naiiyak sa pag-iingat ng Diyos sa inyong buhay, walang iba kundi ang mga taga-Bicol. Kung meron mang dapat magpasalamat sa Panginoon, kayong mga pinagaling sa karamdaman, kayo na dapat ngayon ay patay, bulok, lumpo, pero hanggang ngayon humihinga pa kayo, nabubuhay pa kayo. Kung meron mang dapat magpasalamat, walang iba kundi yung mga pinalaya sa piitan at sa kulungan ng kasalanan. Subalit ngayon, kayo'y malaya na kay Kristo. Am I talking to you, Bicolanos? Can you understand what God is doing to us? Jesus is keeping us. And the preservation of Jesus, the safekeeping of Jesus is coming from a deep place. Praise God. Galing ito sa malalim, sa kaibuturan ng kanyang puso. The Bible says in Jude 1:1, I am writing to all those of you who have been called by God. Woo! Ako, Jonathan Ferriol, bibigyan ng pansin ng Diyos, tatawagin ako? Kayo? Sino naman kayo? Sino naman ako? Literally, sino tayo? Kilala ninyo ang ating butihing mayor sa Naga, Mayor Leni Robredo. Sino sa inyo nakakakilala sa ating napakahusay na mayor ng Naga? Ang tanong, personal ba kayong kilala? Lahat kayo? Hindi. Kilala niyo siya pero hindi niya kilala kayong lahat. Pero kilala lahat tayo ng Diyos. Kilala tayo lahat ng Diyos. I mean, sino ka naman? Hello? Who are you? Who am I to be given attention by God? But He does. He does pay attention to me. In fact, He called me by name. That's the reason why the church is the church of the living God, because Jesus called us. And He called us through the preaching of the sent ones of God. The Bible says in the book of 1 Thessalonians in chapter 2 that He called you to this through our gospel. Tinawag tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. We can read that in the book of 1 Thessalonians in chapter 2. 2 Thessalonians 2 in verse 13. It says there that
in verse 14, He called you. He called you to this through our gospel. He called you to this. Tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon. At ang Ebanghelyo ng Panginoon ay ipinapangaral ng mga tunay na sugo ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Romans in chapter 10, in verse 15, papaano sila magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? Kailangan ang mangangaral ay ang sugo ng Diyos. At ang mga nakinig sa mga sugo ng Diyos ay walang iba kundi ang Diyos ang kanilang pinakinggan. Those who receive the sent ones of God, they are the ones that have received Jesus as well. To God be the glory. Kaya tayo ngayon, mga kapatid, ay mga ligtas na, tinawag na tayo ng ating Panginoon. Ngayong umagang ito, ngayong hapon na ito ay maraming mga kapatid ang naligtas sa pamamagitan ng ating malawakang krusada na Home Free Global Crusade. Because of their reception of the sent ones of God, because they listened to the sent ones of God, they eventually listened to Jesus. In the book of Luke 10, in verse 16, whoever listens to you, listens to me. Yung nakikinig sa inyo, ay ako ang pinakinggan. Anyone who accepts your message in the New Living Translation of the Bible, anyone who accepts your message is also accepting me. Kaya papaano tayo naligtas? Tinanggap natin ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus na ipinapangaral ng mga sugo ng Diyos. Kaya ang ating pakikinig sa mga sugo ng Diyos ay kagaya ng pakikinig natin sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo tinawag ng ating Panginoon, inibig pa tayo ng Panginoon. In the book of Jude, once again in verse 1, those who have been called by God, who loves you, kaya tayo ay iniingatan ng Panginoon sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Sino sa atin ang magpupuri sa Panginoon sapagkat nadadama niya ang pag-ibig ng Diyos? Praise the Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Young people, mahal kayo ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon, hindi kayo aksidente. Hindi kayo baliwala. Before God, He loves you. He cares for you. Many young people today do not have a sense of identity. Maraming mga kabataan ngayon ang hindi nila kilala ang kanilang sarili. Maraming mga kabataan ngayon ang walang pagpapahalaga sa kanilang mga sarili sapagkat naranasan nila ang kawalan ng pagpapahalaga. Hindi sila mahal ng kanilang mga magulang. Ang kanilang ama, iniwan sila.
Meron ba sa inyo sa hapon na ito na hindi nyo kilala ang inyong Ama? Na kayo ay nangungulila sa pag-ibig ng Ama? Meron ba sa inyong mga kabataan ngayon ang may galit sa inyong puso sapagkat kayo ay minamaltrato ng inyong ina? At marahil kayo ay isang kabataan ngayon o isang may sapat na gulang ngayon pero hindi nyo kilala ang inyong ina sapagkat kayo iniwanan. Kayo ba'y kabataan ngayon na walang kaibigan? You have social media accounts, Facebook, Instagram. You are following so many personalities but no one cares about you. No one is interested in you. Ikaw lang ang sunod ng sunod ng sunod kung kani-kaninong tao, pero walang taong nagpapahalaga sa iyo. Kaya maraming mga kabataan ngayon na kahit sila ay may social media, they don't feel loved. They don't feel appreciated. And so the number of suicides among the young people is so high. And they say they go to social media for connection. You want connection, you want to be valued, you want to be loved, you want to be appreciated, but you cannot find that and you will not find that in the social media. You can only find the love that you are longing for. You can only find the acceptance that you are seeking from God through Jesus Christ, because Jesus Christ is the only one who loves you. God loves you so much. Do not harm yourself. Do not cut yourself. Cutting yourself will not do you any good. Wallowing in self-pity, yung ikaw ay magbabad sa self-pity, pagkaawa sa sarili, hindi iyan ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa iyo, walang iba kundi ang ating Diyos na umiibig sa atin. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ." Jesus Christ is the expression of God's love for you. He doesn't only love the world, but He loves you just as like you are the only person in this world. And those whom God loves, He keeps. Yung iniibig ng Diyos, iniingatan niya. I am married to a very wonderful woman. Her name is Marites. In the church, she is called Presbyter Marites. She's godly, she's pretty, smart, intelligent, strong. I have 2 daughters. Their names are Miracle and Nicole. I love them to the moon and back. And they love me as well. And I'm gonna give my life for them. Kasi ang iingatan mo ay yung mahal mo. At ito ang napakaganda sa ating Panginoong Hesus. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya huwag nating pagagaangin, mamaliitin, babaliwalain. Ako tinawag ng Diyos, ako minamahal ng Diyos, big deal. Oh yeah, it is big deal. Because only the love of Jesus saves you. Only the calling of Jesus gives you a place in His kingdom. Pag hindi ka tinawag ng Diyos, wala kang lugar sa kaharian ng Diyos. Paimpyerno ka. Subalit tinawag nga tayo ng Diyos, inibig tayo ng Diyos. I want to read this in the book of Romans chapter 8.
In verse 30, in 39, Romans chapter 8, verse 30 and 39. Having chosen them, He called them to come to Him. Having called them, He gave them the right standing with Himself. Don't you see it? Don't you see it? God chose us. God called us. And because He chose us and He called us through the preaching of the gospel of the true sent ones of God, we now have a right standing with God. He has given us glory. Niluwalhati niya tayo. Itinaas niya tayo. We shall be continuing to read until verse 39, please. No, we will continue on verse 31 to 39. Thank you. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? If God is for us, if God is for me, sino laban sa akin? What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can be against us? Continuing, please. Since He did not spare His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Ibinigay na yung kanyang nag-iisang anak. Ako'y makakatiyak na kayong mga magulang, hindi kayo mamimigay ng anak, lalo na kung yan ay nag-iisa. Is there anyone among you that you are so mad, you're so angry at your children, you went to your neighbor and said, "Neighbor, I am so done with this son of mine. Sa'yo na. Ikaw na magpalaki dyan." Hindi. Hindi ka ipamimigay ng iyong mga magulang. Ang anak ng Diyos, ibinigay ng Ama sa atin. Ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay? Continuing to read, please. Are you enjoying our study? Like you're getting this in your spirit, like, whatever. I'm telling you, I have nothing to bless you with. Wala akong pera, wala akong ipapangakong opisina, trabaho sa inyo. Kung gusto ninyong pagpalain, eto na ang oras na kayo'y pinagpapala, ang salita ng Diyos. Baka meron pa kayong hinahanap na iba na hihintayin ko. Baka ito'y mangangako ng bahay, ng bukid. Hindi po. Maya-maya matatapos na ako. I am now giving you the blessing of the Word of God. That's why you must know how to receive the blessing of the Word of God. In verse 33, who dares accuse us, whom God has chosen for His own? Sino makapag-aakusa sa atin? Who can accuse us? Who can accuse us? Satan is our accuser. The devil is our enemy. The only thing he's good at is accuse you. Ikaw, masama. Ikaw, halang ang bituka. Ikaw, walang sinabi. Ikaw ay bulok. Lahat na ng masama, yan ang sasabihin ng dyablo sa iyo. Pero kapag ka ikaw ay nasa Diyos, iingatan ka ng Diyos. God Himself has given us a right standing with Himself. Who then will condemn us? Who will condemn us? No one. Christ Jesus died for us and was raised to life for us.
Hindi namatay si Jesus para iligtas ang kanyang sarili. Hindi nabuhay si Jesus sa mga patay para isalba ang kanyang sarili. Si Jesus ay namatay para sa iyo. Nabuhay siya para sa iyo. Nabuhay siya para kayo'y mailigtas sa ating mga kasalanan. In the next verse, it says there, can anything ever separate us from Christ's love? Just imagine that. Walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Christ loves us so much that He would not allow anything and anyone to separate you from the love of Christ. Not even the devil will be given any permission to extricate you from the loving embrace of Jesus. Jesus has your back. Jesus will protect you. Jesus will keep you. Jesus will secure you. Glory. Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity or persecuted or hungry or destitute, in danger or threatened with death? In verse 37, it says there, despite all these things, sa kabila ng mga ito, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Mga Bicolano, na mga Port Watcher, mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa Panginoon. He loves you so much that He will not allow anything and anybody. Kaya hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo masindak sa mga dumarating sa ating buhay habang tayo naglilingkod, sapagkat tayo'y iniingatan ng ating Panginoon. Kaya tayo ay dinagdag sa iglesia ng Panginoon, na kung saan ang puwersa ng dyablo, ang puwersa ng kadiliman ay hindi magsisipanaig laban sa atin. Matthew 16:18, on this rock I will build my church, and the powers of hell will not conquer it. Ang pinto ng Hades, ang puwersa ng Hades, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magsisiniig sa atin. Darkness will attack you. The forces of the devil will attack you. They will harass you. They will bash you. They will malign, scorn you. Yan ang trabaho ng dyablo. Papanghinain tayo. Alisin tayo. Subalit kung tayo'y maninindigan, kung tayo'y sasampalataya na merong Diyos na umiibig sa atin, walang makapaghihiwalay sa atin. And that's the reason why we sometimes become weak. That's the reason sometimes we lose our foothold in the kingdom of God, because we are forgetting that the reason you are in God's church is because God Himself has placed you in His church. Kaya tayo ay natitisod, nawawala minsan, sapagkat akala natin kung sino lamang ang nagdagdag sa atin sa iglesia ng Panginoon. No, it is not you. It is not anyone else. The book of Acts 2:47, the Lord added you. Wow! The Lord added you. Idinagdag ng Diyos tayo sa Kanyang iglesia
at sa kanyang iglesia, tayo ay kanyang iniingatan. That's why the best place to enjoy God's protection is when you stay and remain as a member of God's church. Gusto mo ba talagang maranasan na ang Diyos ay malapit sa iyo? Manatili ka sa iglesia ng Panginoon. Habang mahirap ang buhay sa Bicol, habang mahirap ang maglingkod sa Panginoon, kumapit ka lamang sa Panginoon. Tayuan mo lamang ang kanyang pagkatawag sa iyo. Huwag kang bibitiw sa Diyos, sapagkat ang Diyos hindi ka binibitiwan. Huwag mong aalisin. Huwag mong aalisin ang iyong kamay. Huwag kang mababanas, huwag kang maiinis, huwag kang matatakot. God will bring you sometimes to places that are unfamiliar to you, unknown to you. And when God brings you to those places of testings and trials and tribulations, sometimes you become afraid, you become fearful. But do not let go of the hand of God, because God will not let go of you, because He loves you and He will keep you for Himself. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Don't let go of the love of God, because God is not letting go of you. Hinahanap ka nga ng Panginoon. Kahit ikaw ay malayo na sa Kanya, kahit ikaw ay tumalikod na sa Kanya, hindi ka binibitiwan ng Panginoon, hindi ka sinusukuan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I'm still gonna give this woman, I'm still gonna give this man one more chance. I'm gonna send all that he could receive. Kaya pinapadalan tayo ng kabutihan ng Diyos. Pinapadalan tayo ng mga magagandang bagay para tayo ay magsisi at manumbalik sa Panginoon. Pinapadalan din tayo ng mga kasakunaan para tayo ay magsisi. Mayroon bang kasakunaan sa buhay mo? May kasiraan ba sa buhay mo ngayon? Parang patong-patong ang mga kamalasan sa buhay mo. Kahit anong pagpupursigi mo, sipa, tadyak, lahat na ginawa mo para ikaw ay maging maunlad. Nakikita mo ang sarili mo na parang hindi ka nabibigyan ng pabor. Pinaparating ng Diyos ang mga pagsubok sa atin upang tayo ay gisingin at sabihin sa atin, anak, kung wala ako, wala kang magagawa. God is not letting go of you. Kaya sa iglesia ng Panginoon, manatili lamang tayo. Kahit tayo ay dumaan sa mga pagsubok at tayo ay dadaan sa mga pagsubok, we will definitely go through all kinds of trials. The book of John 16:33, in this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. You will have tribulations, you will have trials. Walang exempted dyan. You cannot ask for an exception. Are you listening? Ikaw man ay mataas na tao, ikaw man ay karaniwang tao, dadaan at dadaan ka sa bagyo ng buhay. Maaring kayong mga kabataan ay
Pag ganito lang tayo. Pero tatandaan ninyo, ang buhay, lalo na ang buhay na hiwalay sa Diyos, malupit. Hindi ka hihintayin ang buhay na maging handa bago ka datnan ng bagyo ng unos. Hindi mo pwedeng sabihin na pagkatapos ko na ng high school, saka mo ako subukin. Hindi. Ngayon pa lamang sinusubo ka na. Pero ang kagandahan nito, pagka ikaw ay nananatili sa bahay ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon. The book of Acts 14:22, kailangan nating dumaan sa mga pagsubok bago tayo pumasok sa kaharian ng Diyos. We must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Sa ating mga bagong mananampalataya, huwag ninyong iisipin na kapag kayo ngayon ay mga Kristiyano na, kapag kayo ngayon ay fourth watcher na, ang buhay ninyo ay maalwa na, ang buhay ninyo ay magaan na. Hindi. Lalo kayong susubukin. Lalo kayong titimbangin. Lalo kayong susukatin. At ang tunay na Kristyanismo ay hindi kaalwanan. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi kagaangan. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay kailangan niyang tanggihan ang kanyang sarili, buhatin ang aking krus. Buhatin ang aking krus. You need to enter. You need to suffer many hardships to enter the kingdom of God. Hindi lahat na nagtitiis ay masama. Maging ang mabuti ay nagtitiis. Maging ang walang kasalanan ay nagmimistulang masama. Ganyan ang nangyari sa Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ba'y namatay sapagkat siya'y makasalanan? Siya ba'y ipinako sa krus sapagkat siya'y may sala? Hindi, ipinako si Jesus sa krus dahilan sa ating mga kasalanan. Yung kaparusahan na para sa akin at sa iyo, siya na ang umako. As the Americans would like to say, He took one for humanity. He took a bullet for humanity. Sa halip na ikaw ang barilin, sa halip na ikaw ang mamatay, sa halip na ikaw ang magdusa, si Jesus na ang nagdusa para sa iyo. Our sins condemn us. Our guilt condemns us. But Jesus Christ is the one that is cleansing us and justifying us. This is the reason why in God's church, we value our membership. We appreciate our membership. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay masaya na tayo kabahagi sa tunay na iglesia ng Panginoon. Sapagkat doon natin nararanasan ang pag-iingat ng Panginoon. And the protective power of God is not only supernatural, it is also practical and personal. Hindi lamang ang pag-iingat ng Diyos ay supernatural, it is also practical and personal. The reason the church is a safe place, and this is what I want every one of us to know. The church is a safe place. This is a safe space. How many here are Gen Zs? Raise your hand. Gen Zs. How many are millennials? Ilan rito ang mga gurang?
dayawon ang mga gurang. But this is a safe space. In the church, there is no condemnation. In the church, there is no bashing. In the church, there is no atrol. In the church, there is no judgment anymore. Hindi doon tayo itinalaga ng Diyos. The book of Thessalonians says, in chapter 5, verse 9, hindi tayo na itinalaga sa galit. Kaya sa iglesia ng Panginoon, hindi galit ang naghahari, kundi ang pagpapatawad. Sa iglesia ng Panginoon, ang mga mahihina pinalalakas. Ang mga walang gaanong mulat ay hindi sinasamantala. Ang mga nalalayo, pilit na pinanunumbalik. Walang pahiyaan sa loob ng iglesia. Walang mapagsamantala sa iglesia. Walang lokohan sa iglesia. We must understand this, that the PMCC Portwatch, especially under the leadership of your servant today, I want the PMCC Portwatch to be a safe place. You do not need to hide. You do not need to put up a mask. Oh, I'm good, I'm good. No, it's okay to admit you have fallen, you have stumbled, because you will not be judged. If you will repent, you will be forgiven. Yes. Don't act like you have not done anything wrong. No self-righteous mask here. Kung ikaw ay nagkasala, aminin mo. Hindi ka ipapakain sa aso. Patatawarin ka. The Bible says that if you have sinned, you will be forgiven. You confess. Kaya merong isang babae na nahuli sa pangangalo niya. At ang babaeng ito'y dinala sa harap ni Jesus. Ang sinabi, Panginoong Jesus, itong babaeng ito na taga Bicol, ay nahuli sa pangangalo niya. Ayon sa batas ng Bicol, dapat ito batuhin hanggang mamatay. Ang Panginoong Jesus lumuhod sa lupa at may iginuhit. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang unang bumato sa inyo, sa babaeng ito, ay yung hindi nagkasala. Kayong mga hindi nagkasala, kayo unang bumato sa babaeng ito. Alam nyo kung sino unang nag-alisan? Ang mga gurang. Mga matatanda. Yung mga senior citizen, ang unang nag-aalisan. Alam nyo kung bakit? Ang dami na nilang kasalanan sa tagal nila sa lupa. Meron akong nakitang nakakatawang reel. Dahil ang mga Romano Katoliko ay naglalagay ng uling sa kanilang noo na krus. Yung mga batang maliit na krus. Yung mga gurang, yung buong mukha nilagyan ng krus. Ang sabi, bakit ang laki-laki ng krus naming mga matatanda? Ang sabi nung pare, ang dami nyo ng kasalanan. Ang unang, pero sa Panginoon, pag ikaw'y magsisi, tumalikod ka sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa babae, nasaan ang mga humuhusga sa iyo? Nasaan ang mga nagbabash sa iyo? Ang sabi ng babae, wala na po, nag-alisa na sila. Ang sabi ni Jesus, ako din, hindi
hinuhusgahan. Hindi kita ginajudge. Humayo ka at huwag mo nang ulitin yung kasalanan mo. Kaya sa iglesia ng Panginoon, maring ikaw ay natalisod, bumangon ka, humingi ka ng habag sa Panginoon, and God is just and faithful and He will forgive you. Have you walked away from the Lord? Ikaw ba'y nang lamig? Tumalikod ka? Nag-alsabalutan ka? Be like the prodigal son. Yung alibughang anak. Hiningi ang kanyang kayamanan sa kanyang ama at siya'y lumayo sa kanyang ama. The prodigal son went to a faraway place and spent his fortune on wild living. The time came that there was a famine in the land. Naubos ang lahat ng kanyang kayamanan at ang alibughang anak na ito na taga Naga City ay nauwi na nagpapakain ng baboy at kumakain na rin siya ng pagkain ng baboy. Isang araw habang siya'y nagdidildil sa pagkain ng baboy ay naalimpungatan siya. Sabi niya, mabuti pa ang mga kasambahay ng aking ama. Kumakain sila ng tatlong beses isang araw. Ako, kumakain ng pagkain ng baboy. Kaya ang ginawa ng alibughang anak, the prodigal son, brushed the dust from his cloak, put on something, and then he walked back. He walked back. He kept walking back. He kept walking back to the place of his father's house. Habang siya'y papalapit ng papalapit sa bahay ng kanyang ama, pabagal ng pabagal ang kanyang lakad. Sabi niya, tatanggapin pa kaya ako ng aking ama? Ang dami ko nang nagawang masama sa kanya. Nagulat na lamang siya sapagkat may tumatakbo papalapit sa kanya. Someone from the horizon was literally running toward him, and then he realized it was his father. The father saw him from a distance. The father said, hold on. That's my son. Anak ko yun. Nanunumbalik na yung anak ko, pero medyo amoy baboy. But the father did not mind what the son smelled. He embraced the son, kissed the son, and said, my son who was dead is now alive. My son who was lost is now found. Are you a prodigal today? Start walking back to God. Start returning to the church, because the place of the church is a place of forgiveness and acceptance. No judgment, no loathing. From now on, the church of the living God must be a safe space. At ang unang magpapahayag, ang unang magpapahiwatig na ang iglesia ng Panginoon ay safe space ay ang mga sugo ng Diyos. Bilang inyong apostol ngayon, meron lamang akong isang binitiwan sa inyo. Nung ako'y itinalaga bilang deputado ng aking ama at bilang kanyang successor, ito ang namutawi sa aking labi. I will serve the way my father served. I will sacrifice the way he sacrificed. And I will love the way he loved the church. Kaya matagal ko nang gustong bisitahin ang Northern Bicol.
Matagal na. Alam yan ni Pastor Rodel Kiambao. Yun nga lang ay hindi ako makakita ng panahon. Dahilan sa kalagayan ng panahon at sa aking napakadaming mga pinagkakaabalahan. Pero sa panahon ng ang mga bagyo ay nananalanta sa inyo, hindi ko kayo iniwan. Nagpadala ako sa inyo ng ayuda. Hindi man gaano malaki, pero at least naalala ko kayo, pinadalhan ko kayo. Ang dahilan ay sapagkat sugo ako ng Diyos. At bilang sugo ng Diyos, ako'y nagmamalasakit sa inyo. Ang huling panahon na naririto ang aking ama na apostol ay 1998. Hindi pa siya nakakabisita sa dako ng Southern Bicol, pero pinuntahan ko ang Southern Bicol, ang Legazpi City. Sabi ko nga sa inyo Bicol region is the only province that I have visited on 2 consecutive Sundays. I am now like a father to you. 1 Corinthians 4:15. Ang mga sugo ng Diyos ay parang mga ama sa pananampalataya. I became your father through the gospel. Dalawa lang talaga ang aking anak na sa laman, pero lahat kay Riti anak ko. At dahilan dyan, mahal ko kayong lahat. First Peter chapter 2 verses 7 and 11. It says there, 1 Thessalonians chapter 2, 1 Thessalonians, I stand corrected. 1 Thessalonians 2:7. We were like young children among you, just as a nursing mother cares for her children. Continuing on, please, until verse 11, real quick. We cared for you because we love you so much. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We worked night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. You are witnesses, so is God, how holy, righteous, and blameless we were among you who believed. Verse 11, you know, we dealt with each of you as a father deals with his own children. Continuing on, it says they're encouraging, comforting, urging you to live lives worthy of God. Di ba yan ang aking ginagawa ngayon? Ine-encourage ko kayo. Kino-comfort ko kayo ng salita ng Diyos. Hinihimo ko kayo na mabuhay para sa Diyos. Yan ang aking gawain bilang apostol. Ibigay, ipamalas, ihatid, ipadama sa inyo ang makaamang pagmamalasakit at pag-ibig. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa akin ay ang Ama ng pag-ibig, ang Diyos ng pag-ibig, at ang pag-ibig na Kanyang inibig sa akin, yon ang pag-ibig na iniibig ko sa ating lahat. Kaya nais ko ang bawat pastor ng PMCC Portwatch ay mapagmahal. Ayaw ko na ang sino mang pastor ay malupit, masamang magsalita, bastos, walang modo, walang pakundangan, mapang-away. Ayoko may maririnig ng mga manggagawa na ganon, mapagsamantala, magulang, nang lalamang, malupit. I want every pastor of the PMCC Portwatch, especially here in Bicol, to be loving, to be caring. I want every elder to be the very embodiments of divine love, divine care. Huwag nating lolokohin ng mga miyembro. Huwag natin silang pababayaan.
Huwag natin silang kalilimutan. Huwag natin silang kakaligtaan. Kayo ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng apostol sa iglesia para pastulan ang gawain ng Diyos. The book of Acts 20 verse 28. The book of Acts 20 in verse 28. Keep your watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God. Napakamahal ang bawat lokal na iglesia sa Northern Bicol, sa Southern Bicol, sa harap ng Diyos. Kailanman ay hindi sinasaktan ni Kristo ang iglesia. Sa katunayan, ang sabi ng banal na kasulatan, papatayin ng Diyos, pupuksain ng Diyos, sisirain ng Diyos ang sisira sa kanyang katawan. This is my instruction to every single one of the pastors here in Northern Bicol. You know yourself. Kayo man ay sub-coordinator, pastor, elder. Huwag ninyong sasaktan ang gawain ng Panginoon. Kung kayo'y mangaral na may pag-ibig. Kung kayo'y manguna ng may pag-ibig. Kung kayo'y mag-alaga na may pag-ibig. No favoritism. No judgments. No picking and choosing. Mayaman o mahirap, lahat tatanggapin sa iglesia ng Panginoon. Walang uutangan. Walang lolokohin. Hindi kayo magmomolestya, hindi nyo pabibigatan ng mga kapatid. Kayo ang magpapagaan sa buhay ng mga kapatid. Yan ngayon ang mandato ko, unang-una, dito sa Northern Bicol at Southern Bicol. Can I hear an amen from my fellow workers, elders? Binigyan tayo ng karapatan para itaguyod ang mga kapatid. 2 Corinthians 10:8. Binigyan tayo ng authority. We have been given the authority of the Lord to build us up. Build us up. Praise the name of the Lord. At tayo mga kapatid sa Panginoon, kailangan nating ibigay ang kanang kamay ng ating pakikisama sa mga sugo ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung minamahal ko kayo ng malaki, mamahalin niyo ba ako ng kaunti? Yun ang nagpakamot sa ulo ni Pablo sa mga taga-Korinto. I love you more. Why do you love me less? Mga members ng PMCC Fort Watch, the pastors love you, but you must also love the pastors. How many among you love our pastors? Pwede nyo bang sabihin, mahal ko ang aking pastor? Mahal ba kayo ng inyong pastor? Mahal nyo ba ang mga pastor? Yung iba, mahal nyo ba ang inyong mga pastor? Paano ko yung pastor, humaba na ang mensahe, gaya nito, mahal nyo pa ba si Apostle Jonathan? Baka ako lang ang mahal ninyo. A safe space is the church. Because the leaders are the ones that love the church. Number 2, last but not least, the godly brethren. The godly brethren, ang mga espiritual, ang mga makadiyos. Tayo dapat ang maglikha
ng espasyo ng safety. Ang trabaho ng mga tapat, papanumbalikin ang mga nanunumbalik. Galatians chapter 6 verse 1. Brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently, humbly help that person back to the right path. Hindi mawawala na mayroong mga kapatid na natitisod, nawawala sa landas ng tunay na paglilingkod. May mga kapatid na nahuhulog sa kasalanan. Mayroong lugar ng disiplina sa iglesia. There is a place for discipline. We are not gonna wink at sin like ang kasalanan dapat parusahan, ang nagkasala dapat disiplinahin. Subalit ang disiplinang yan ay hindi para siya lubusang itakwil, kundi ang disiplinang yon ay siya'y papanumbalikin sa tama. At ang dapat magdala ng panunumbalik, manguna sa panunumbalik, walang iba kundi ang mga espiritual. What is the measurement of godliness? Ano ang sukat ng maka-Diyos? Gusto niyo bang makakita ng maka-Diyos? Totoo, ang maka-Diyos sumasamba. Makikita mo, pag sumamba ang maka-Diyos, talagang siya lang at ang Diyos. Makikita mo ang maka-Diyos, pag siya magbigay, todo-todo. Pag siya maglingkod, ang maka-Diyos, maapoy. Pero ang pinakamagandang larawan ng maka-Diyos, yung nawala, pinanunumbalik. We must act, behave like God. Let the godly, let the spiritual. And all of us must seek to be spiritual. Dapat lahat tayo ay maka-Diyos para mabawas-bawasan ang mga mahihina, para hindi dumami ang tumatalikod. At yung gustong manumbalik, yung gustong magbalik loob sa Diyos, sila'y ating tanggapin. The church is a place of safety for them. Huwag tayong masyadong mapagtuos. Ang mga bagong mga kapatid, hindi agad-agad yan makakasunod sa ating paglilingkod. Alalayan lamang natin sila, pagmalasakitan lamang natin sila. Kung kayo ay may kaunting tinatangkilik, maging mapagbigay. Meron kayong tricycle, pwede pang isa, magsakay kayo. Meron kayong extra na ani, magbigay kayo. Ano man ang inyong maibibigay, ibigay ninyo sa wala. Hanggat maari ay mawala ang away, pagkakampi-kampi sa iglesia ng Panginoon. Mag-ibigan, magturingan, magpatawaran. That's the best way for us to show the love of Christ. We cannot love God with all our heart, soul, and mind without loving our neighbors. It is my prayer that here in your beautiful province of Northern Bicol, we will keep each other. Let's keep each other for a company. Praise the name of the Lord. Manatiling matibay sa iglesia ng Panginoon. Huwag hihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na inibig niya sa atin. Ang mga may hina, pag pinalakas, magpasalamat. Huwag magagalit.
Pag pinapaalalahanan kayo, kapatid, dumalo ka ng midweek, huwag magagalit. Pag kayo ay hinihikayat na magbigay, maging masaya sa pagbibigay. Kung kayo ay inaakay sa pananalangin, manalangin. Kung lahat tayo rito, mga kapatid, ay magtuturingan sa isa't isa, mas lalago at mas lalaki ang gawain dito sa Bicol. Remember this, you are already in Christ's church. In this church, we are here because God has called us through the preaching of the sent ones of God, the apostle. In the church, God loves us and He will keep us safe until we reach the kingdom of God. But we must know and learn how to keep each other in our company. Ilan sa atin ang pinagpala ng Diyos sa hapon na ito? Tayong lahat ay magsiluhod, tayo ay mananalangin. Salamat po sapagkat hindi kami nag-iisa. Ikaw ay kasama namin at kami sinasamahan mo. I pray now, O Lord, that we will remain in your love and that we will appreciate and value more than anything else your safekeeping. Gantihan namin ang pag-iingat mo. Kung kami iniingatan mong gayon na lamang, ingatan din namin ang aming pananampalataya sa iyo. Ingatan din namin ang kaligtasang ibinigay mo na sa amin na walang bayad upang sa muling pagparito ng iyong bugtong na anak na si Jesus. At ito'y malapit na. Anumang oras maaring siya'y bumalik, ay aming maipapakilala ang aming sarili na hindi namin niwaglit, pinabayaan ang kaligtasan, kundi amin itong iningatan. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na minamahal sa dakong ito. Ipaghanda mo kami ngayon sa pag-alaala sa kamatayan at pagkabuhay na muguli ng Panginoong Jesus na iyong bugtong na anak. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong ipabatid sa inyo na ang manggagamot ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi ang Glory sino to mang God. tao. Hallelujah. Kundi ang ating Panginoong Jesus ang siyang sa atin ay magpapagaling. Ang kanyang pagpapagaling minsan ay kaagad-agad na pinararating. Minsan naman sa pagdaan ng panahon. Minsan naman, ang gusto nating pagalingin sa atin ay hindi iyon ang pinagagaling ng Diyos. At ang nakikita ng Diyos ay ang mas malaking sakit. Si Pablo ay may sakit. Ang tawag niya sa kanyang sakit ay tinik sa laman. Gayon na lamang ang hapdi at sakit ng tinik na yon sa kanyang laman na ang tawag niya ay parang sugo ni Satanas. 3 beses niyang hiniling sa Panginoon na siya'y pagalingin. Subalit, hindi niya tinanggap yung kagalingan niya. Sapagkat nakita ng Panginoon na meron siyang mas malaking karamdaman. Yung karamdaman ng kataasan. Ang sabi ng Panginoon, pananatilihin ko yung sakit na yan para hindi ka maghambog. Para hindi ka tumaas. Sapagkat kapag ka si Pablo ay maghambog, kaluluwa ang mawawala. Yung sakit sa katawan, katawan lang ang maapektuhan, hindi ang kanyang kaluluwa. Pero ang sabi ng Panginoon, di bale Pablo, pasasaganain ko ang biyaya ko sa iyo. Hindi ako ang Diyos, hindi tayo ang Diyos. Ako'y kagaya nyo rin. Nagkataon lang
Sa hindi sinasadya na ako ang pastor at yan ang aking trabaho, yan ang aking gawain. Ipanalangin ang mga may sakit. Pero ang Diyos ang magpapagaling sa atin ayon sa kanyang Praise the kalooban. Lord. Glory to God. I'm just being honest with you para hindi kayo magkaroon ng false sense of hope. Pero sa kasaysayan ng banal na kasulatan at maging sa ating panahon, mayroon talagang pinagagaling ang Diyos. May himala, Amen. Praise God. may tanda na ginagawa ang Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon, kung kayo'y lubos na sumasampalataya sa Panginoong Jesus na ipinapangaral ng kanyang apostol, itaas ninyong inyong kamay, aking kayong ipapanalangin. Narito ang kamay ng aking mga kapatid na nakataas. Itinataas namin ang aming kamay, kapahayagan ng aming pagsuko, Amen. kapahayagan ng aming paghingi ng habag at tulong. Glory to God. Ang aming pagtaas ng kamay ay aming paghingi ng saklolo sa iyo. Amen. Glory to God. Ito'y mga kamay na nakataas na may pananampalataya. Amen. Praise the Lord. At ngayon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang tanging pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na kung saan ang mga tao'y maliligtas at pagagalingin Amen. Praise sa the pangalan ni Lord. Jesus Glory to God. na siyang namatay at nabuhay na muli ayon sa pananampalataya ng mga anak mo at sa pamamagitan ng mga sugo ng Diyos. Pagalingin mo ngayon Amen. ang iyong mga anak. Praise the Lord. Hipuin mo ngayon ang iyong Glory mga to anak. God. Hallelujah. Buuin mo ang iyong Amen. mga anak. Thank you, Lord. Yung ninakaw ng karamdaman, ibalik mo, Panginoon. Ang lakas, ipanumbalik mo. Glory to Ang kalusugan, ipanumbalik mo. Yung mga himaymay, yung mga kalamnan na namatay, papanumbalikin mo. Ang pagkilos, ang paggalaw ng aming mga katawan na sinira ng stroke, papanumbalikin mo. Ang aming mga vital organs na pinapanghina ng karamdaman, ito man ay ang puso, ang liver, ang pancreas, ang lungs, ang kidney, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito man ay ang aming mga utak na pinapanghina ng iba't ibang mga karamdaman, buhayin mo muli ang mga himaymay. Ang aming mga buto na parang humihina at namamaga, ang aming mga chemical system na nagkakagulo, ang mga hormones namin, Panginoon Diyos, na wala sa ayos. Normalize our hormones, Praise God. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Sinasaway ko ang mga lason sa aming katawan, Hallelujah. ang mga pagtaas ng mga chemical system sa amin, ang mga hindi maipaliwanag na mga bukol sa mga dibdib, sa mga matres, sa mga pribadong bahagi ng aming katawan. Palayain mo kami, Panginoon. Amen. Glory to Ang mga isip na hindi mapayapa, ang isip na binabalot ng takot, ang mga puso na lagi na lamang may sindak, payapain mo, dakilang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Iligtas mo ang iyong bayan sa mga aksidente, sa mga sakuna. Ipagtanggol mo kami sa mga umaapi sa amin. Ang mga naghahanap buhay, gawin mong maunlad at matagumpay. Ang mga nag-aaral, gawin mong matagumpay. Ang mga bahay bata na hindi magkaanak, himalaan mo, Panginoon Diyos. Lord, glory to God. Ang mga matres ng mga kababaihan ay bigyan mo ng buhay. Ang binhi ng kalalakihan ay gawin mong malusog. Dakilang Diyos, ang mga saradong pinto, buksan mo sa iyong mga anak. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang mga sakit na minana namin sa aming mga magulang. Jesus. Sinasaway namin ang mga sakit sa tiyan,
ang mga sakit sa mata, sa tainga, sa lalamunan, sa ilong, ang lahat ng mga ito'y aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Papanumbalikin mo ang lusog at lakas ng iyong bayan. Glory to God. Sawayin mo ang mga kamalasan. Jesus' name. Hallelujah. Gawin mo kaming maunlad. Thank you, Lord. Gawin mo kaming mga ulo at hindi mga buntot. Amen. Ang mga eksamen na dapat ipasa, maipasa namin, Panginoon Diyos. Glory to God. Ang mga naghahanap ng trabaho, makasumpong ng trabaho. Sinasaway ko ang kahirapan. Sinasaway ko ang kasaysayan ng kahirapan sa mga pamilya. Ang lolo mahirap, ang magulang mahirap, siya'y mahirap, pero wakasan mo ang kahirapan, Panginoon. Glory to God. Pagpalain mo ang aming mga bukirin, ang aming mga taniman, ang aming mga palaisdaan, ang aming mga mahal sa buhay na sa ibayong dagat, sila man ay nasa gitnang silangan, sila man ay nasa laot, Panginoon Diyos, ingatan mo sila, patnubayan mo sila. Aking itinataas ngayon ang iyong mga anak. Amin na ngayon tinatanggap ang kagalingan, Amen. Thank you, Lord. katiwasayan, Praise God. sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magpuri sa ating Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.